Depende po sa sasakyan. Meron pong 1,000 hanggang 1,500. Depende kung sedan o kung ano, yung six-seater, ganon. Tama po. Opo. So kung ganon, 1,000 to 1,500 yung boundary, magkano po usually yung inaalat na panggasolina sa isang araw? Doon sa 12 hours, for example, na biyahe. Minimum po dyan ay 1,000 kapag 1,000. ganyang kahabang biyahe. So, Tama po. ibig sabihin, more or less, nasa 2,500 yung kailangan mong isube, tapos yung matitira doon yung kita. Yung sinasabi po ninyo na 300 pesos na kita for 16 hours, yun na lang yung natitira. Opo, yung 16 hours, talagang mas lumaki kasi ang expenses. Isipin po natin na 20 litro kada araw ang ikinakarga ng mga TNBS drivers. Pagkano na po ang itinaas ngayon? Kanina po nasa Shell tayo, 100 na ang diesel. Ang laki po ng nilaki, sobrang taas. Pag ikaw diesel ginagamit mo, parang nadagdagan ka ng 500 to 600 sa isang araw. Opo. Pero Plus na expenses pag ikaw ay nagdadrive sa TNBS. kaya lang po, kahapon, nag-anunsyo nga si Presidente Marcos na hold muna, suspended muna yung fare hike kasi kawawa naman yung mga ordinary passengers. So, pero bibigyan naman daw ng additional na ayuda yung nasa transportation sector. Ano po ang pananaw ninyo dito? Yung usaping ayuda po, alam nyo, ito ang ayuda, tutol po tayo dyan sa mga ayuda. Although nakakatulong siya, no? Pero alam niyo po tayo mga Pilipino, sanay po tayo pinagtatrabahuhan yung kinikita natin, no? Hindi tayo sanay na humihingi na lang sa gobyerno. Sa amin po, TNBS, mas gusto po namin na imbis na ayuda ang binigay sa mga public utility vehicle, bakit hindi na lang tapisan yung isuspend muna yung mga yung taxes ng crudo at gasolina. Sa ganun, willing naman po kami magserbisyo sa ating mga kababayan. Basta kahit papano, magawa ng paraan ng gobyerno na mapapaba yung ikinakarga namin gasolina at diesel. So, sir, sorry. Ayun. Go ahead. Yes, may add po kayo, sir? Okay. Yeah. Patungkol naman po dun sa desisyon ng Pangulo na laban na, binawi pa. Parang ginagawa kaming bata niya na pinakitaan ng candy at ito sa araw na to, ibibigay ko sa inyo. Biglang pinagkaitan. So, alam niyo po, nakasalalay po dito yung kabuhayan, yung pangkain ng mga pamilya ng bawat driver. Nakakalungkot po. Isang leader na walang paninindigan. Nakakalungkot po pag ganyan ang presidente. Paano ho? Kapag meron isang desisyon, malaking desisyon sa mga hinaharap. Yung credibility ng ating presidente, parang na-compromise diyan sa ginawa niya. Magtatanong tuloy lahat ng Pilipino, totoo ba yung sinabi ng presidente, baka bawiin niya rin yan.